News Update. Mula sa himpilan ng 89IB, ito po si Bea E. De Los Santos, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Headlines. Alamin ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng third quarterly socials at mga natamong tagumpay. Dalawang paaralan sa Carmen, Davao del Norte nakatanggap ng school kits mula sa Child Fund International. Walang humpay na pagsisikap ng 89IB na suportahan ang mga people's organization, mas pinalakas. Mga aktibidad sa selebrasyon ng nalalapit na ika-6 na taon ng Makatao Batalyon, sinimulan na. At abangan ang mga kaganapan sa katatapos na First Barangay Level Youth Leadership Summit na isinagawa ng Sangguniang Kabataan ng A.O. Florendo sa lungsod ng Panabo. Makatao News Update. Ang buwan ng Agosto ay puno ng malalaking selebrasyon at aktibidades na kinakailangan ang buong puwersa ng ating mga kasundaluhan. Kaya naman, noong nakaraang Martes, nagkaroon ng quarterly socials ang unit na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Roel M. Tabas, Commanding Officer, kasama ang iba pang mga opisyales upang palakasin ang moral ng Makatao Troopers sa kabila ng sunod-sunod na mga aktibidad ng unit. Sa pagsisimula, malugod na binati ni Captain Roel E. Remandaban, Acting Battalion Executive Officer, ang lahat sa pagdalo at pinaalalahanan na sulitin ang gabi sa pagdiriwang ng pamamayagpag ng unit sa katatapos lamang na anibersaryo ng 10ID na kung makailan lang ay nagtapos sa ikalawang pwesto sa Agila Patrol Challenge, champion sa Agila Olympics, first runner-up sa Basketball League, second runner-up sa Spoken Poetry, at pagkilala kay First Lieutenant Ariel O. Asentista bilang Best Junior Officer ng taong kasalukuyan. Kinilala din ang mga tropang magdiriwang sa kanilang kaarawan sa pamamagitan ng paghipan ng kanilang mga cupcakes. Ang gabi ay napuno ng kantahan at sayawan kasama ang Makatao Band na nakilahok din sa nakaraang Battle of the Bands sa 10ID. Ika-14 ng Agosto taong kasalukuyan, kabuuang 350 mag-aaral ang nakatanggap ng school kits mula sa Child Fund International Philippines na pinamumunuan ni Paul Solcoretes, Education and Livelihood Officer, sa pakikipagtulungan ng 89IB na dinaluhan ni Captain Kevin B. Bautista, CMO Officer, lokal na pamahalaan ng Carmen ng Davao del Norte na kinatawanan ni Mr. Jerry Nalopa, Municipal Administrator, Public Schools District Supervisor ng Carmen District na pinangunahan ni Mr. Bernardo Boyles, Mr. Alibardo Cardinal Jr., School Principal ng Alihal National High School, Honorable Salvador S. Coco, Barangay Chairman ng Magsaysay, Honorable Liza Adran, Barangay Chairman ng Alihal, at PNP Carmen Municipal Station. Para sa mga mag-aaral ng Alihal National High School at Magsaysay National High School, napakalaking tulong ang mga ibinigay ng mga school bags, papel at notebooks, ballpen at lapis, lalo na sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ang inisyatibong ito na School Kits to Build Capacity, Awareness, Advocacy Program o BuildCap, Children Beneficiaries, ay ginawa ng Child Fund International Philippines upang mapababa ang kaso ng child labor sa bansa, lalong-lalo na sa mga batang pursigidong mag-aral ngunit walang kakayahang pinansyal. Ang Alpha Arbiters Company 89IB sa pangunguna ni First Lieutenant Christian C. Rumbawa, Company Commander, ang nag-facilitate sa paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pungko Farmers Association na pinamumunuan ni Dominador Ita Muling, Presidente, at Mr. Cabanilla, isang negosyante noong ika-12 ng Agosto nitong taon sa Sitio Pasian, Barangay Lower Mapula, Cotabato District, Davao City. Sa kabilang dako naman, nakatanggap ng binhi ng mais, mga pataba ng lupa at herbicides
ang Lucimadama Tribal Farmers Association at San Miguel Farmers Association mula sa Municipal Agricultural Office ng San Fernando, Bukidnon na pinamumunuan ni Mrs. Colleen Alva C. Ambos, Municipal Agriculturist, na ginanap sa Magro Office, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Ang mga nasabing POs ay pinangangasiwaan ni Corporal Mark Arvin C. Hinodia at Private Glacier Ed M. Lapis, Community Development Operators ng Charlie Company. Ang 89IB na may kasalukuyang layunin na panatilihin ang isang progresibo at walang insurhensiyang lugar ng operasyon ay nakatuon sa mga proyektong pangkaunlaran kasama ang Community Development Team upang pangasiwaan ang umiiral na kabuhayan ng mga PO nito. Lubos ang paghahanda ng Makatao Batalyon sa nalalapit na anibersaryo ngayong Setyembre, kaya naman samut-saring aktibidad ang idadaos ng unit. Kabilang dito, nakiisa ang 89th Infantry Makatao Batalyon sa kick-off ceremony ng Brigada Eskwela 2023 na may temang Bayanihan para sa matatag na paaralan. Ang mga tropa ng Makatao Batalyon mula sa headquarters, Alpha, Bravo, Charlie at Delta Company ay sabay-sabay na lumahok sa Brigada Eskwela sa kani-kanilang mga paaralan sa kanilang lugar ng operasyon. Sa halip na magdala ng mapa at baril, dala ng tropa ay kagamitan sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga gamit. Ang aktibidad na ito ay nagtataguyod ng pagkakaisa, katatagan at volunteerismo sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral para sa paparating na school year 2023-2024. Ipinahayag ng unit ang kanilang pasasalamat sa pagpayag na ilunsad ang kanilang pre-anniversary activities na may diwa ng bayanihan na hindi lamang limitado sa isa kundi iba't ibang paaralan na nagpapakita ng pagkakaisa sa paghahanda ng silid-aralan na magsisilbing pangalawang tahanan ng ating mag-aaral. Dinaluhan ni Lieutenant Colonel Roel M. Tabas, Commanding Officer ng 89IB, ang opening ceremony ng 2 araw na Barangay Level Youth Leadership Summit na ginanap sa Tadeco Gymnasium, Barangay A.O. Florendo, Panabo City noong ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan na pinangunahan ni Honorable Shinjoy Napitan, isang Makatao Youth at Sangguniang Kabataan Chairperson ng nasabing barangay. Sa kabuuan, 154 na kabataan ang dumalo sa nasabing aktibidad na naglalayong turuan at bigyan ng kapasidad bilang mga tagapamuno ng bansa sa hinaharap. Binigyan sila ng serye ng mga lectures at interactive discussion na nakatuon sa mga isyu ng kabataan, kapayapaan at kaunlaran. Sa kanyang mensahe ay ipinaabot ni Lieutenant Colonel Roel M. Tabas ang suporta ng unit sa nasabing aktibidad at hinikayat ang mga kabataan na tulungan ang kasundaluhan at pamahalaang pangungsod ng Panabo sa pagpapanatili ng kapayapaan at huwag mag-atubiling ibahagi ang kanilang natutunan sa kapwa kabataan sa kani-kanilang komunidad. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89IB.